Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay ang Season 5 ng Norman Mangusing content sa kanyang teleserye na kung saan ay 8 araw na po hindi na po siya nagla-live, mga ka-plastic. At tatalakayin po din natin ang follow-up content about dun sa nangyari kay Kael Mercano, mga ka-plastic. At yung nangyari dito, kung ano ba ang naging resulta sa pagrereklamo ni Kael Mercano, mga ka-plastic. So may sagot kasi si Abby Siwad regarding dito. Panoorin nyo yun, abangan nyo. At higit sa lahat, mga ka-plastic, ay tatalakayin po din natin yung abogado ni
makagago WhatsApp man, ay biglang pumukaw sa aking isipan mga kaplastik na para bagang merong ibig sabihin o may laman yung abogado na yon. At malapit na po akong maniwala na ang tinutukoy ni Makagago rito ay ang abogado niya ay possibly kasi di ba nabanggit din mga kaplastik na itong si Food Genius ay abogado raw. Sabi ni Kulaong base sa kanyang pananaliksik. Malalaman natin yan mamaya base sa ating pag-aanalisa mga kaplastik. Pero bago ang lahat, dumang iba mga kaplastik, ito po ang official lyric video na wala ng live, itong si Mr. Caliber FLM. Yeah. Gabi-gabi chine-check ang feed mo, pero tahimik lang, walang bago. Ay si Norman Mangusin, wala nang live sa YouTube. Miss ko na yung boses mo. Panis mga kaplastik. Marami kasing namimiss ang kanyang boses ng mga netizens at namimiss din na gawing laruan itong si Norman Mangusin mga kaplastik. 8 araw na pong wala ng live itong si Norman. Dahil hanggang ngayon nandun pa rin siya sa hotel mga kaplastik, sa casino. Hindi pa siguro ubos yung mga palipad ninyo, mga OFW na ob-ob at mga tanga at wala. Hindi naman natin masisisi yung OFW kung in the first glance lang niya nakilala itong si Norman Mangusin. Malay natin na ngayon lang nila nakilala itong si Norman at hindi pa nila nare-research about si Norman Mangusin kung anong klaseng nilalang siya. So baka nga naman counted naman yon as lahat naman ng tao natututo sa mga pagkakamali. Wag nating i-generalize na yung mga OFW ay ob-ob. Malay lang natin yung mga new viewers ni Norman Mangusin mga wala pang nakakaalam sa identity niya na isa isang scammer mga kaplastik. So sa mga taong patuloy pa rin na nagpapalipad kahit alam na nilang scammer na yung taong yun at kasalukuyang inuubos yung pera sa casino, yun talaga ang legit na bobo mga kaplastik. Yun talaga. Kasi alam na nila alam na nila mga history ni Norman. That's the reason why na 8 araw na po siyang hindi nagla-live. May higit 1 linggo na po. Nakuha niya kasi yung sahod sa YouTube, kaya baka malamang pumaldo siya, 'di ba, about dun sa kinita niya dun sa huling live stream niya bago siya nahoyo. Umabot din ng 500,000 views yun. So malay natin kung malaki ang kinita niya dun, 'di ba? So yun. Magtungo ngayon tayo sa balita ni Food Genius mga kaplastik. Sabi daw ni Food Genius mga kaplastik is lumipat na po ng humanitarian operation si Norman Mangusin sa Midas Hotel Casino. From public service to slot machine service. Real quick. Baka dito na talaga siya makakapag-jackpot kasi sa dating pwesto. Sa Okada, Manila, puro try again tomorrow. Ang buhay at lagi pa na pipicturan ni FG. So ngayon daw ay nasa Midas Hotel and Casino naman siya. So anong lugar to? Midas Hotel and Casino. Walang about. 2013 pa Facebook niya. So
Walang nakalagay kung saan lugar to. Pero mo, yung deluxe room nila, 5,500. Executive room naman is 6,500. Kayang-kaya ni Kulaong yan. Laki-laki na sinasahod sa YouTube eh. Tsaka may palipad pa. 'Di ba? So hindi ko lang alam kung saan lugar tong Midas Hotel and Casino. Malamang malapit lang din yan dun sa dati niyang sinusugalan sa Okada, Manila. Malamang. So, wala kasi siyang about eh. Tingnan natin dito. Wala talaga, wala. So, yun. Nasa Okada, nasa Midas Hotel and Casino. Itong si Kulao. Lumipat na ng kampo. Pagka wala talagang pampa-relieve stress nga naman yung pagsusugal, no? Plastic. So habang nagsusugal tong ating bida, ay kasalukuyan po yung kanyang pinsan o yung malapit niyang kamag-anak na si Bongbong Marcos ay namimigay ng saku-sakong bigas sa mga kapuspalan. Ito yung legit talagang nagbibigay ng bigas. Sa Parañaque City. Ito sa Parañaque City. Ayun, no, sa Parañaque. Ito ay isinisagawa bilang bahagi ng pinalawak 10 kilo. ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Ngayon ay ating nasasaksihan na pinangunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ating mga beneficiary. Legit, no? Ito talaga yung nagbibigay na bigas na Marcos, mga kaplastic. Hindi yung peking Marcos na sinasabing may humanitarian kuno. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga boploks. Mabuhay ka, Mr. President, hero ka ng taong bayan, gamit ang pera ng taong bayan. Salamat sa walang katapat na serbisyo. Perwisyo, hero yan ng mga buhaya. Congrats sa'yo, hero mo siya, hindi lahat ng Pilipino gusto siya. Isa sana ako doon. Pili lang ng kasama ka na tayo, wag ka mandamay, salitang taong bayan. Parang tumatakbong kapitan lang ng barangay. Di niya kailangan ng kagawad, mas paldo sa presidente, mga kaplastik. So yun, ito yung legit na Marcos na talagang namigay ng bigas sa mga tao dyan sa lalawigan ng Parañaque. At yun talaga kitang-kita na may 10 kilong bigas bawat pamilya. Hindi yung sinasabi ni Norman Mangusin na saku-sakong bigas daw ang pinamimigay niya sa kanyang mga humanitarian project kuno na hindi naman talaga siya ang may plano. So, magtungo naman tayo magtungo naman tayo mga kaplastik. Naku, parang ayokong i-play yun kasi baka ma-demonetize. Ito. Way back sa isang commenters na Norman Mangusin na hinahamon siya at lumabas ng bahay while on live stream. Namimiss ko to eh.
nagpalipad dito. Lalabas ka dyan o papasukin kita. Pumili ka. TV ah. Lakihan mo, palipad mo. Iyak siya. Di mo ko kayang takutin dyan, unggoy. Batukan pa kita sa dibdib eh. Oh. Namimiss ko talaga tong ganitong segment niya. Kitain nyo ta. Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Litugin nyo ah. Litugin daw. Kita nyo, kanigid kan naman, no? Ada makita nyo ko ah. Gammatan nyo ah. Kitakban ti kinalastog na dito, okay na to. Lalabas ka dyan, tarantado, nandito ako sa labas. Gusto mo, sampaling kita sa mukha eh. Yung mga nagko-comment dyan na papasukin, lalabasin, yung mga bata lang yun eh. Pag nadampot ng bata ng tao ko yun, di iyak na naman yun. Wala ho tayong kalaban dito sa Rion 2. Mahal tayo ng tao rito. Wala Talaga ho ba? kayong dapat ipag-alala. Teka. Takot na takot yung bigago. Takot ka. Wala kang bayan. Ang hilig mong manakot, kamote ka. Akala ko minadak nga yung mga tao ko, hindi pala. Matandang babae pala yung bumababa. Masyado alerto ng mga tarpado to. Akala ko may dinakma yung katauhan ko. Takot na takot ka nga eh. Palipad dito. Lalabas. Takot na takot ka nga eh. Diba? Inutusan mo nga yung mga tauhan mo eh. Tapos sasabihin mo, mga alerto. Napakasinungaling mo talaga, pati yung mga tauhan mo, inaaning mo. Ito yung mga nakakamiss na moment para kay Kulaong. Yung tipong niloloko-loko siya ng mga nagpapalipad. Siya nga sinabi dito, lalabas ka dyan o papasukin kita. Pumili ka. Yan yung, dyan nagsimula yung paranoia ni Norman. Yung mga ganyang mga kataga. Di ba? So nakakamiss talaga si Norman kahit papano. Wala kasing laruan ng mga vlogger, mga ka-plastic. Hindi na kasi siya nagla-live, 8 araw na eh. So, ito po yung status, mga ka-plastic, base sa post ni Reality Quest Beron, na kapatid ng asawa ni MG, na nandun sila sa prosecutor's office yata to eh. Hindi ko alam kung nasa isang opisina yata si MG. At nandun siya for follow up sa mga kaso, mga ka-plastic. Sabi dito, parang hindi mo ko kayang magpanggap sa live. Kawawang niratrat mo ba naman si Mark Jason? Tama na daw, boss. Na yan na biringan tamo. I can pull the string. Ayun, bumagsak sa kanya. Ayun. So, paano rin naman natin mga post naman ni Boyong the Explorer patungkol dito? Oh, Boss, magandang tangali. ano atin? Kaya pakilala ko sa'yo, galing Mindanao. Oo, di ba? Na puro bankrupt, Don Sebastian, at lalong-lalong sa'yo, Mood Panis. May bago akong recruit, galing Mindanao. Huwag kayong magpapakita sa amin kung hindi. Dudurugin namin kayo. Kilala niyo ba ako? Ako si Puntakaw. Yan mga pananalita ninyo, panindigan nyo yan. Diba? Panindigan nyo yan.
Dahil pag kayo'y sineryoso ng mga taong pinaringgan ninyo, na sinasabi mong nagre-recruit ka pa ng tauhan from Mindanao, parang mayroong something na ibig sabihin yan, na binabantaan mo mga seguridad ng mga taong kumakalaban sa inyo. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo iiyak kapag bineltahan kayo ng mga taong binanggit ninyo. Di ba? Mga kalaban nyo pa naman, anonymous vlogger, mga walang mukha. Tsaka si Food Genius, kinakalaban nyo. Si Debunk FLM, tapos yung isa pang vlogger. Kapag bineltahan kayo niyan, nayawan ko lang. Bakit hindi nyo kalabanin si MG? Takot din kayo no? Kasi alam niyo kung saan kayo po, may kalalagyan din kayo Diba? So magtungo naman tayo sa nangyari about dito kay Abby Siwa na may isang netizens, hindi siya vlogger, na nagngangalang Kael Mercano. Bago ang lahat, luma ang iba, panoorin po natin yung nakarang content ko about dito sa nangyari kay Kael Mercano. Bago, eto naman mga ka-plastic, meron tayong bagong balita para kay Abby Siwa. Meron kasi siyang binutol na Grab driver, mga ka-plastic. Sa halagang 247 pesos ay binudol o in-scam ni Abby Siwa ang Grab driver na binuking niya papunta sa destinasyon na kung saan siya pupunta. So panoorin natin ang opinion ng isang driver na nagngangalang Kael Mercano. Yo, what's up? Abby Siwa. Ako yung Grab driver na nasakyan mo kahapon, na ayaw mo bayaran. Kapal na mukha mo, animal ka. Sa halagang 247, hindi ka sa akin magbabayad. Tapos nung hindi kita pinababa, pinagmumura mo na ako. Tinadtad mo ako ng mura. Kung hindi ko pa in-stock ang account mo, hindi ko malalaman na scammer ka pala. Legit ka na scammer, animal ka. May kaso ka, ang dami mong kaso, may mugshot ka pa ron. Na 24 oras ka pa. Hinuli ka pa ng NBI. Ay, sakit. Tapos sa halagang 247, hindi mo ako babayaran. Sabi mo sa akin, yaya mo na magbabayad. Anong pakialam ko sa yaya mo? Ang bayad mo sa akin dapat cash. Pumayag lang ako sa GCash. Tapos ngayon, sasabihin mo, yaya magbabayad. Yaya mo magbabayad na GCash. Bakit? Hindi pa nadating yung bayad sa GCash. Kapal na mukha nito. Dating actress na yupak na to na Abby Siwa Laos. Kaya pala dumidikit ka kay Francis Leo Marcos Parehas kayo scammer You got you, babe. Kapal na mukha mo. You got you, bro. Alam mo ba kaya ako binuksan ang pinto ng sakyan ko, bahala kita hilain sakyan? Nagtimpi lang ako para sa pamilya ko. Mahirap yan, baka makasuwang ka. Gusto kita patulan kahapon Kapal na mukha mo. Nagpapakain. Alam mo, napakaliit lang ng halaga ng 247 sa isang mayaman kuno na si Abby Siwa. Pero bakit hindi niya nagawang bayaran itong Grab driver na binuking niya? 'Di ba? Napakaliit lang na halaga para sa mga scammer na to. I-scamin mo pa yung 247 at ang masakit, bakit sa mga personal yaya mo pa pinababayad yung atraso mo sa isang driver? Nandiyan ka na nga sa harapan.
kasama mo na yung driver. Bakit kailangan iba pang tao magbabayad para sa'yo? Iistapahin mo pa. Actually, pwede namang kasuhan ni Sir yan eh. Ano ba pangalan ni Sir? Ni Elmer Cano. Pwede niyang kasuhan yan ng stapa. Oo, di biro yan mga ka-plastic. Kahit nasabihin mo 247 man yan, barya man yan, pero may criminal pa rin elements ang ginawa niya. Kasi kahit sa restaurant, pag tinakasan mo yung restaurant na hindi mo binayaran yung kinainan mo, makukulong ka rin dun, di ba? Kahit pa sabihin mong hindi umabot ng 1,000 pesos ang halaga ng kinain mo. Di ba? Pero sa kasong yan, naghahanap buhay ng patas yung tao, nagbabanat ng buto, ilang araw o mainit na araw ang sinasagsagan ng driver na yan, even na may aircon yan, tumatagos pa rin yung init ng araw dahil sa taas ng temperatura. Tapos, iestapahin mo lang yung 247 pesos. Di ka ba kupal? Abisiwa. Kaya bagay na bagay, tama nga sinabi ni si Elmer, bagay na bagay kayo ni Kulaong. Dahil parehas kayo ng dugong scammer. Totoo yan mga ka-plastic. May mga katrabaho din ako na tarantado talaga eh. Especially dyan sa department store ng Santa Lucia eh. Mga dicer dyan talagang mga budol din yan. Magkakasundo pa sila dahil parehas sila ng ginagawa, like namimidoy sila ng mga customer. Pag sinabing namimidoy, ibig sabihin nun mga ka-plastic, ninanakawan nila ng pasimple yung customer nang hindi nila nalalaman. Tulad ng yung kanilang item na binibenta like sopa, wardrobe cabinet, o yung mga mamahaling furniture items. Actually, binibigyan sila ng mga kumpanya nila ng less 30, 40, 50%. Ayon yun sa memorandum ng kanilang papel na binigay ng kumpanya. Pero ang ginagawa ng tarantadong dicer dyan sa Santa Lucia ay iniipit nila yung mga discount na dapat 40% yung mga item nila, pero ginagawa nila 10%, 20% kasi ang balak nila yung discount na talagang 50%, 40%, 30% ay i-additional lang yon with a condition. Ano yung kondisyon? Bibigyan kita ng discount na malaki, sasabihin niya sa customer, bibigyan kita ng discount na malaki basta bigyan mo ko ng 10% ng halaga ng item. Pwede mo na siyang kunin ng mas murang halaga. So, it means akala ng customer na ano siya na parang kumbaga sa sinabi ni Kayo na social engineering. Na social engineering siya in the way na pinangakuan siya ng malaking discount pero di niya alam yun talaga yung discount ng item niya. Ninakawan lang naman siya ng 10%. Ibig sabihin, yung 10% na yon, kung ang halaga ng sopa nila is nagkakahalagang 35,000, malinis na sa dicer na magnanakaw na scammer din na meron siyang 3,500 pesos. Na akala ng customer ay nakamura siya. Pero ninakawan siya ng pera. At marami na akong mga patunay dyan mga ka-plastic. At marami rin customer na nagtanong din sa akin about dyan. Sabi ko nga sa kanila, ilapit nyo po yan sa DTI mga ka-plastic. Kasi hindi lang po sila ang may pakanan. Maaring yung manager, supervisor ang nagpapa-andar sa kanila para gawin yung mga ganyang bagay. Kasi alam ng supervisor at manager yan, bakit hindi nila minamass termination yung may gumagawa ng mga ganyang bagay. Kasi sa ibang mga store like SM, Robinson, naka-automatic discount kasi yung mga item doon. Hindi nila magugulangan ng mga customer nila kasi nga naka-system na sa computer yung mga presyo ng item nila, sopa,
wardrobe at iba pa na mamahalin as 30%, 40% o 50% discount. Pero itong si Santa Lucia Department Store at Home Gallery ay hindi po nakasystem sa kanilang mga POS o sa mga kanilang computer cashier yung talagang discount ng kanilang item. Hindi ko alam kung bakit hindi ina-update ng kanilang IT o mga ganitong bagay. Siguro baka nakikinabang kasi. Ganun lang kasimple yun mga kaplastic. Nakikinabang. So by the way, ganun talaga. Laganap na talaga ang korupsyon dito sa Pilipinas. At kahit saang aspeto meron talagang ganyan. Kaya yumayaman yung mga dicer na scammer dyan. Kaya kung maaari mga kaplastic, huwag niyong tatangkain na mamundar ng furniture item dyan sa Santa Lucia Mall. Kasi pag namundar kayo ng furniture item dyan, hindi nyo na nalalaman na nabubudol na kayo ng 3,000 pataas sa bawat binibili nyo niyang sopa. Sinasabi ng mga dicer dyan na kunwari, ginagawan nila ng paraan na palakihin ang discount nila sa abot ng kanyang makakaya, pero lingid sa kaalaman ng customer ay yun naman talaga yung mga discount na nakalaan doon. Iniipit lang nila. Hindi kasi nagbabago ang sistema ng kanilang management kasi parang niisip ko rin na mayroon kasing pakinabangan dyan. May taripa rin kasi. At saka laganap ang ghost employee dyan mga kaplastic. Yung tipong merong payola na nangyari, may nagaganap na payola dyan mga kaplastic. Kaya yung mga employer o yung mga company na ayaw magbayad ng tax, ayaw magbayad ng mga employee, ay ginagawa nila, aabalahin nila yung ibang dicer doon na atasan, na bantayan at ibenta na rin ng mga item na hindi niya liability sa pamamagitan ng payola. Yan ang tawag dyan. Laganap ang payola dyan dahil napakarami supplier dyan na hindi nilalagyan na ng empleyado, mga kaplastic. Kaya mag-iingat po kayo dyan. Kung magtatangkaman kayong bumili ng furniture item dyan, ay wag na lang po ninyong ituloy. Mas magandang recommended na mabumili na lang kayo sa Furniture Republic, sa Mandawi Foam, sa mga Euratex showroom, sa SM. Yan ang mga legit. Tsaka sa Riverbanks Off-Price Home. Diyan kayo bumili. Yan yung mga taong kahit papano mga tapat pa, hindi mga magnanakaw. Mga dicer dyan. So, dumami na yung paliwanag ko tuloy. So magtungo nga tayo dito sa sinabi ni Ka Elmer sa scammer na tong si Abby Siwa. Gusto kita patulan kahapon eh. Kapal na mukha mo. Nagpapakahirap kami dito Grab para sa maliit na halaga, i-scamin mo pa. Nagtatrabaho kami ng patas. Halagang 247, di mo ako babayaran. Sakit. Gawain mo pala. Sa dami ng account mo, nistock ko yan. Puro mga scammer. Puro pang-i-scam ang ginagawa mo. Kaya ka siguro hindi nakapagpatuloy pag-artista kasi nang-i-scam ka doon pa lang eh. May kasama siya sa... Sabi mo sa akin, deserve ko murahin. O ito, minumura kita, tangina mo. Hindi lang ako sa'yo mga kahapon dahil hindi ka pabayad. Pero may record ako sa'yo, nire-record kita. Nung nakita mo yung nakabukas cellphone ko, tumigil ka sa pagmumura. Bisiwit, tsura mo pa lang eh. Suot mo ka para kang pokpok eh. Sabi ko na nga ba.
Ang duming nila lang ba? Kala mo napakayaman mo. Eh wala ka nga siguro sasakyan eh. Wala talaga, kaya nga Pinigyan nagagrab kita, eh. yung bahay mo parang hindi ko malam ko apartment o squatter eh. Sa gulod ka nakatira. Ang sakit naman. Oh. Ano bang bahay sa gulod? 'Di ba? Squatter. Huwag ka magyabang. Yabang mo, kala mo napakayaman mo eh. Tapak. Scammer ka. Pakyo ka, bisiwa. Tingin mo. Gigil na gigil siya. So yun, dito na nagtapos yung live ni Ka-Elmer, mga kaplastik. At binigyan naman daw siya ng pera. Through GCash pala. Via GCash siya binayaran. So nangangahulugan, hindi naman siya na-estapa. So ang problema lang kasi, pinalaki pa niya yung problema. Diba? Tapos, minatamata pa niya yung kabuhayan ng tao. Hinamak-hamak daw niya itong si Ka-Elmer, mga kaplastik. At dahil dyan, mga kaplastik, sa kanyang ginawang content ng nakaraan na nag-open up siya sa mga netizens about sa nangyari sa kanya na binalasubas siya ni Abby Siwa ng 247 pesos na hindi siya binayaran sa kanyang booking sa Grab car, ay meron pong kaukulang post itong si Abby Siwa, mga kaplastik. Baga, may caption siyang "Thank you Grab", mga kaplastik. So ito po yung kanyang post na in-email siya ng Grab PH. So basahin natin. Quote unquote, "Hi Abby Siwa, we are trying to call you to gather more information about in this incident you reported to us. We will have this forwarded to our dedicated team for one-on-one questioning with driver. We will give updates via email as well. Thanks, from Grab team." So ito lang po yung naipakita ni Abby Siwa. So may in-email siya ni Grab PH kasi nag-concern siya. Malamang sa malamang ang ikinonsern niya para kay Ka-Elmer ay siguro sa pagpalabas niya ng mga in-expose niya yung attitudes o yung sa mga attitude remarks ni Abby Siwa dun sa sinabi ni Ka-Elmer dun sa video na pilinay natin kanina lang, di ba? So wala namang mali sa sama ng loob ng isang driver after mong mura-murahin itong driver ng Grab. Di ba? Kaya lang niya ipinost ito sa social media, hindi para sirain yung pangalan ni Abby Siwa, mga kaplastik. Hindi niya layunin yun. Ang layunin lang ni Ka-Elmer, mga kaplastik, ay maging aware ang mga ibang mga Grab riders, movie riders, joyride at iba pang mga TNBS na maging babala ito, na once na mayroon kayong pasahero na kagaya nitong taong ito, ay maging handa kayo sa kung ano ang gagawin ninyo. Pwede ninyong videohan para may ebidensya kayo na minamaltrato kayo. Kasi meron din silang policy, di ba? May alam ko may policy sa Grab, may policy sa Mobit na kapag dumating yung point to the point na mayroong strategic o yung trahedyang dadating sa kanila, tulad niyan, yung parang commotion nila ni Abby Siwa o nagkaroon ng road rage, di ba, dahil lang hindi nagbayad o mayroong nakaalitan na kapwa motorista, ay meron silang karapatang i-video yon. Pero hindi nila pwedeng, I think it's hindi nila yata pwedeng
i-post sa kanilang social media accounts. I think ganun. Pero pwede nilang videoan bilang ebidensya na sa gayon na nalalaman ng mga TNBS companies na ganito ang ginawa sa kanila. O kasi ganito po kasi yung ginawa sa akin ng pasahero ko eh. Binalasubas kasi ako ng winan 2-3 ba naman ako. Ayaw magbayad. Gusto pa niya sa kanyang personal yaya pa ako lalapit para lang magbayad. Magbayad sa akin, 'di ba? So ganun 'yon. Parang mayroon kang further explanation sa ginawa ng pasahero. Pero itong taong ito nauna pang magreklamo sa GrabPH. So at dahil dyan mga kaplastik, ito po yung live stream ni Kyle Mercano sa follow-up na nangyari. Hi guys. Hi guys. Okay guys, gulat naman kayo. Nagtataka siguro kayo ba't hindi ako nagsasalita sa live, no? Wala lang, pogi lang. Alam mo Visit na. daw. Alam nyo na salita na ako, pogi lang So hindi na siya pwedeng magsalita. Siguro pinagsabihan na to ng GrabPH na huwag ka na magsasalita pa about dun sa nangyari sa'yo. Kasi pwede kang matanggalan ng trabaho. At else, ang worst case scenario Hi dito guys. ay baka matanggalan siya ng lisensya. Kasi syempre kakampihan nitong pasahero eh. Dahil mayaman ko no. Kaya hindi na lang nagsalita itong si Ka-Elmer mga kaplastik para na rin sa kabutihan niya o para na rin sa bilang isang empleyado ng Grab na ayaw nila ng kasiraan, di ba? Kasi nga nagreklamo na itong si Abby Siwa. So hindi pa siguro tapos itong kasong ito dahil sinabihan kasi siya ng GrabPH na kailangan nila ng one-on-one interview questions kasama yung driver patungkol dito sa nangyaring komosyon o yung paglalahad ni Ka-Elmer dun sa video na yon, kung ano yung nangyari para maimbestigahan kung sino ba talaga mali. Kasi in the end of the day nagbayad naman ata tong si Abby Siwa sa kanya, nga lang GCash, pinayaran siya sa GCash. Pero ang pangit lang doon is minura-mura daw kuno itong si Ka-Elmer itong si Abby mga kaplastik. So yun, nangyari mga kaplastik. So magtungo naman tayo sa pinakahihintay nating main topic for today's video mga kaplastik. Ang tungkol dito sa sinasabi ni Makagago WhatsAppman sa kanyang video about dun sa abogado niya. At malapit na po ako maniwala sa sinasabing chismis ni Kulaong na si Puginius ay isang abogado. At bakit ko nasabi ito mga kaplastik? Dahil dito sa sinabi ni Makagago sa kanyang latest video. So panoorin natin ito mga kaplastik. Kung naalala, ayos tonight. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow niyo ako. Kung inyong naalala, ako ay nag-post ng ganito. Akala ata ni Norman, tataasan ng kahit isang balahibo ang abogado ko sa kanya. You just made this worse for you. Dati personal lang, ngayon personal na. Norman Mangusin, makakaabot to sa'yo, alam ko. Magsimula ka na manginig, may paparating ng dilubyong mga papel sa'yo. Oo! At sa isang banda mga kahombre ko, malamang yung iba dyan ay medyo naiirita na rin. Understandable. Kasi malamang yung iba iniisip, grabe, paulit-ulit to. Grabe, itong tao na ito. Laging ito yung content. Gatas na gatas. Alam naman na ng lahat yan. Ngunit, mga kahombre ko, ito ho kasi ay outside social media na.
Hindi na ito content lamang. Ito ho ay literal na movement para mahoyo na itong tao na ito ng tuluyan ng matagal na panahon. Dito mga kahombre ko, madidistinguish na natin at maisesepara na natin yung mga taong nandito lang for the hype at yung mga taong totoong naghahanap nga ng hustisya para kay Norman Mangusin. We just make this content happy, Isa kang malaking tukmol. laugh trip, Kininam! Ang nanayon! Makabaho! Tayo na mo! Makabaho! and comedy. Pero sa totoo lang mga kahombre ko, ito ho ay literal na seryosohan. At sinabi ko na ito mga kahombre ko, ito ho ay personal. At lalong-lalo na, ito ho ay hanggang dulong laban. Hindi ho ito tsamba-tsamba lang mga kahombre ko. Sabi ko naman sa iyo, Norman, hindi ako yung katulad ng mga taong nakalaban mo back in the day. Itong panahon na to, nagkamali ka talaga ng binangga. Yun lang yun. Papatunayan ko yan sa iyo, Norman. Gusto mo 5 taon, gusto mo 10 taon tayo magkasuhan. Walang problema doon, no? Unlimited. Isasama kita sa panaginip ko. Walang halong mintis. Walang problema. Sanay ka sa kasuhan. Tumanda na ako ng ganito. Marami na akong hinarap na kaso, kaya hindi mo na ako pwedeng takot-takutin. Mas sanay. O yun naman pala eh. Yan ang sabi ni Norman eh. Marami ka ng kaso kaya hindi ka na dapat takot-takutin na hinarap. Marami ka ng kasong hinarap kaya hindi mo na kailangan matakot. Baga may kalyo ka na, no? Kasi itong mga ganitong mindset ni Norman Mangusin, mga kaplastic. Ito yung kasi yung marami siyang reliable na tao. Marami siyang nilalapitan. Isa na doon si Alex Pabella na patuloy na sasalo para sa kanya. At hindi lang yon, marami pang mga taong nasa likod niya. Maaring itong si Edo Vegas Don Batalan ay tinutulungan pa rin siya magpahanggang ngayon kasi nga sa base sa kanyang live stream ni Norman Mangusin na isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang kaibigan, itong number 1, itong si Edo Vegas Don Batalan. Kaya naniniwala po ako na marami siyang reliable financial source na pwede niyang hingan ng pera para makapagpiyansa sa paulit-ulit. Kasi alam niya kasi ang ruling sa korte. Alam niya kasi ang ruling kung paano gumugulong ang sistema ng justice system dito sa Pilipinas. Kaya niya siguro maybe nasabi niya na kaya niyang harapin lahat at hindi daw siya natatakot na makasuhan. Kasi nga, tingnan mo naman, di ba? Hindi siya nag-iingat sa lahat ng mga ginagawa niya, sa mga live stream niya, lahat ng mga sinasabi niya. Diba? Hindi niya pinag-iingatan yun kahit na alam niyang ikakakulong niya talaga. Diba? So, doon na lumalabas yung parang mayroon na siyang tinatawag na reliable fund na talagang meron siyang taong inaasahan na may sasalo sa kanya at magtutustos sa kanya pambayad ng piyansa o bail. Magkaiba yung piyansa sa multa eh. 'Di ba? Base sa recent content na inaral natin mga kaplastic. Kaya that's the reason why kung bakit nakalaya ng pagsamantala itong si Susan Yance dahil nagbayad multa lang naman siya at hindi na masyadong pinagtibay yung kasong istapa about sa kanya kaya siya nakalaya. So back to the topic tayo. Kasuhan. Do your worst and I'll do mine. Ganun yun. Unfortunately, Wow. Norman, for you, wala ka na mahanap na kahit na ano sa akin. Yan lang yun. Hanggang dun na lang yan, oh. At kahit kailan, hindi ka talaga namin naatrasan. Tandaan mo yan. At tungkol naman sa status ko, mga kahombre ko, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Norman. Kahit anong gawin mo na pamumurnada sa aking abogado, o sa pagsasalita ng kung ano-ano sa aking abogado, personal man yan, o kaya naman sa social media, hindi ka atrasan niya, Norman. Hindorotot ka pa rin kasing hambog ka. Alam ko! Alam naming lahat na para sa'yo, yun talaga yung pinakamasaklap. Ouch!
Ouch! Yan yung sinasabi ko back in the day sa mga content ko noon. Na meron akong mas matinding sorpresa sa'yo. Now, mga kahombre ko, meron akong malupet na sorpresa sa inyo very soon. Hindi pa po pwede ngayon. Kung naalala nyo, sinabi ko to back in the day. Medyo nung nakaraan ng mga video na meron akong sorpresa sa'yo, Norman. 'Di ba? Eto na yon, 'di ba? Nakatapat mo na ngayon. Yang abogado ko na yan. Tigas na mukha niyan. Wasak ka dyan, Norman. At ang pinakamasaklap pa, maybe, baka lang, no? Kilala mo yan. Kaya nginig ka, oo. O, di ba? May mga clue na tayo na yung abogado ni Makagago ay kilala at kinatatakutan o yung kryptonite ni Norman Mangusin. So sino yun? Di ba nasabi na niya recently ni Norman Mangusin na kinumpirma na niya na itong si Pugenius ay isang abogado raw, mga kaplastik. So, hindi na lumalayo doon sa aking analisa na si Pugenius at itong taong tinutukoy ni Makagago ay possibly lang naman Hindi ko sinasabing ito yun na baka ito nga si Pugenius. Diba? Isang malaking revelasyon yan mga kaplastik kung magkaharap man sila. Kasi surprise nga, diba? Dahil nasabi nga ni Norman Mangusin na nakumpirma niya base sa kanyang mga bubwit na ang si Pugenius daw ay isang abogado. Diba? Diba? Pwede. Diba? Hindi naman sa ako ay mukhang tanga sa mga analisa ko. Kasi baka may mga bashers na naman ako na sasabihin, oy, hindi yan si Pugenius yung abogadong tinutukoy ni Makagago. Pero yun lang naman. Speculation lang naman mga kaplastik. So meron pa siyang follow-up opinion dito ni Makagago. At yan yun, Norman. At akala mo ba natatapos na dyan? Mas marami pang paparating akong sorpresa sa'yo. Hindi ko kasi pwedeng sabihin yun in public, mga kahombre ko. Kasi mawawala na ang lahat ng ito. Kaya kailangan kalmado at kalkulado tayo. Pero gusto ko makarating to sa'yo, Norman. Yung abogado ko na yun ang tunay na makakapagpapasok sa'yo sa hoyo. Talaga. Totoong mako-convict ka dito, Norman. And we are actually on it para lang makonvict ka. Big time. Kahit sinasabi mo na walang kwentang kaso, maliliit na kaso, okay, no problem. Fully recovered ka na ba, bossing? Hindi pa. Marami pa akong hinaharap ng mga kasu-kasuhan. Marami pa akong kaso. Masasakit pa yung mga kasu-kasuhan ko. Kaso lang, kapag nagkapatong-patong na, yung walang kwentang kasong sinasabi mo, bibigat na. Lalong-lalo na. At ang aking abogado ay yung taong kinatatakutan mo all your life. Kasi mga kahombre ko, yun Nakita niyo yung anino. Ulitin natin. na. At ang aking abogado ay yung taong kinatatakutan mo all your life. Kasi Ayan no. Diba? Diba? Tingnan mo yung yung anino mga kaplastik. Diba? May pagka-long hair mga kaplastik. Medyo nag-goosebumps ako dito. Baka nga talagang yung speculation ni Colaong na si Pugenius ay abogado ay yun nga yung plot twist na revelasyon na makakaharap ni Colaong balang araw na ang magiging kryptonite ni Colaong sa puntong ito ay posible o possibility na si Pugenius pala ay isang abogado. Diba? Tingnan mo naman yung katawan.
Kahit sabihin mong AI generated yung edit na yan, pero tignan mo naman yung itsura. 'Di ba? Parang katawan ni Puginius. Hindi kaya inaaning lang tayo, mga kaplastik? Medyo nai-intrigue tayo dahil ganito yung wallpaper na o yung picture na pinapakita dito sa video ni Makagago. Maaaring ganun, di natin alam. Pero parang malapit na nga talaga akong maniwala na si Puginius ang abogado ni Makagago WhatsApp man, mga kaplastik. Kasi sabi niya, kilalang kilala ni Colaong, kinatatakutan niya. At siya yung kahinaan ni Colaong na talagang matagal na niyang rival since 2020. Diba? Itong si Puginius. Yun yung plot twist na baka nga sila'y magkita sa korte at makakaharap na niya yung matagal na niyang hinahanap, iniimbestigahan at pinapatawan ng patong sa ulo na 250,000 noong mga panahon na yun. Diba? Malapit na akong maniwala, mga kaplastik. Pero ito is speculation lang ha, mga kaplastik ha. Baka i-bash nyo na naman ako sa comment section. Sabihin mo, nagdudunong-dunungan ako. Masyado ka naman epal, ganun. Ewan ko sa inyo. Basta ito ay isang speculation lang. Kagaya lang ng mga ibang vlogger ng mga One Piece fanatics na maraming sinasabing speculation about sa magiging kapalaran ng Straw Hat. Parang ganito lang din. Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng konting speculations o trivia na pwedeng yung mga sinasabi ko ay tumama, pwede ring hindi. Maaring hindi si Puginius yan o maaring si Puginius yung tinutukoy niya dito. Diba, mga kaplastik? So, hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin, pero speculations lang naman. Just for the entertainment purposes lang tong ginagawa natin sa ating commentary. So, bagong lahat, bago tayo magtapos sa ating content, ito yung mga some of kaso na ipinataw ni Norman Mangusi naman para kay Makagago WhatsApp man at sa kanyang asawa. Magtungo tayo. Dito tayo magtungo, mga kaplastik. May case number din, mga kahombre ko. Pero noong 2015 pa ito. The second incident was in 2020 when she was reportedly arrested by the NBI during an operation involving the alleged illegal sale of COVID-19 rapid test kits. Aside from this arrest, Abby Siwa has also been linked in past media reports to other the publicly available material reviewed. Arrest does not automatically mean guilt. And mga kahombre ko, hindi naman porke, no? Ikaw ay nakuhaan ng mugshot, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, ikaw ay isang malaking kriminal na o matinding kriminal kasi hindi ka pa convicted niyan. Hindi ho natin pwedeng i-convict ang isang tao unless proven guilty by the court, mga kahombre ko. Parang si Susan Yance, ganun din. Hindi pa natuturingang isang kriminal dahil hindi pa siya natuturingan convicted, mga plastic. So, wala tayong magagawa. Ganito kasi sa Pilipinas eh. Tandaan niya na kahit merong ganitong klase ng mga mugshots, hindi ho ibig sabihin nito, yun na yun. Diba? So, ayun lang, mga kahombre ko. Pero, para sa kanya, no, na maaresto ng 2 beses, medyo crazy to, mga kahombre ko. Hanap buhay niya yan eh. Pero, eto na talaga ang tunay na content for today. Naalala nyo naman siguro yung sinasabi ko na pang grade 2, no? At magtataka ka pa. Ikaw ang unang nagkaso, ikaw ang unang nagwaran. Malamang, pang grade 2 ba naman ang mga kinakaso mo eh? Oh, di ba? Sinong may kasalanan?
Ikaw! Biro-biroan lang yon na kaso natin kay Norman Mangusin, mga kombre, kung saan kinasuhan niya ako at ang misis ko ng grave oral defamation. Sa akin yon. Yun, mga kaplastik, ito yung isa sa mga kinaso ni Norman na grave oral defamation, mga kaplastik. So, pinapabulaanan ni Makagago na kasong grade 2 lang ang kanyang ipinataw ni Norman Mangusin sa kanila. Kaya pala sinasabi ni Norman Mangusin na tignan natin kung pang grade 2 talaga, 'di ba? Yun ang sabi, 'di ba? Yun. Parang mukhang maganda-ganda yung kanyang mga ipinataw na kaso dito. Grave oral defamation daw eh. Ayan. Sabi dito kasi, call me Miss Mandarambong, criminal, accuse me on a million to 80 million from the further humiliated me as a tanga. Napakababa lang, tanga. Mandarambong, criminal. Yan yung during the press conference, mga kaplastik. Calling me mandarambong and criminal. Ayan o, yun o. Calling me mandarambong and criminal, accuse me of taking 40 to 80 million from OFWs and further humiliated me as baho, pangit, and tanga in a public press conference while I was in custody. Yun yung pinupunto niya, yung pagsampa ng kaso niya dun sa ano. Kasi may ebidensya may video, may some of proof talaga na talagang sinabi niya yon during the press con. Baga para sa kanya, personal na yon ng pangmamamaya, mga kaplastik. Accuse me of taking 40 million to 80 million from OFWs and further Wawa naman. humiliated me as baho, pangit, and tanga. O, tandaan yan, mga komre ko, legendary yan. Tas slander by deed sa misis ko. Ayun, slander. Mukhang tinuloy nga talaga niya yung slander case para dun sa asawa niyang si Joanna, mga kaplastik. At ito po yung dahilan. Directed an obscene, dirty fingers, gestures at me in the same official dress, official press conference, and in the presence of media officials and the viewers. Baga yung pagpapakita ni Joanna Francesca noon na dinerty finger niya sa press conference itong si Norman, ay kitang-kita sa video yon, mga kaplastik. Kasi gawa yun ng matinding emosyonal. Kapag galit ka na talaga sa isang tao, talagang hindi mo na may isip. Gaya nga na sinabi ni Atty. Libayan di ba? When the emotions are high, intelligence is low. Di ba? Totoo naman, nangyayari talaga yan. Kapag pinairal mo talaga ang galit, talagang nabobobo ka. Kailangan talaga maging intellectual ka all the time. Dapat may ethics pa rin. Kahit nagigil ka na kay kulaong, huwag ka magpapakita ng bagay na ikakasampa ng kaso sa'yo o ikakasira mo. Diba? Kaya nangyari ito. An obscene, dirty finger gesture at me in the same official press conference. Aba! Oral defamation kay Joanna. Ito pa. Oral defamation daw para na naman sa kanyang asawa. Yan yung nga ba ito? Called me hampas. Ayan, called me hampas lupa ka during the same press conference. Lahat na. Diba? Maramdamin pala siyang tao, Norman Mangusin. Kumpara naman yan sa mga pagmumura mo sa mga netizens, pagmumura mo sa nanay mo, pagmumura mo dun sa live, sa mga minura mo yung pamilya ni Joanna Francesca o yung asawa ni Makagago, di ba? Pati yung mga netizens na nagpapalipad sa iyo, even na yung mga nagko-comment, minumura mo rin yun, di ba? Tapos ikaw, sinabihan ka lang ng hampas lupa, tanga, di ba? At kung ano-ano pa, ay nagsampa ka na kaagad ng kaso.
Iyakin ka pala. lupa. Aba, napakapusi mo naman. Sorry, nauulit-ulit yung aking sagot kasi pang-pusi to, mga kahombre ko. Pusi. Oo, bakla yan, no? Matapos ang katarantaduan na pinagsasabi mo sa aking asawa, Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Oh, Wala diba? akong pakialam kay Lopez yan, o kay kasino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez, sampaling ko yung mukha mo eh. Okay na Diba? Naisip ba niya yon? Yung mga pinagsasasabi niya? Eto pa. yan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatautin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa, dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. pinakyuhan ka. Diba? Kumpara naman yan sa dirty finger ni Madam Joanna. Diba? Na ang ginawa mo naman ay sinabihan mo sa live mo na sasampalin mo lang, alam mo na. Diba? Kung ikaw ay matinong tao at ayaw mo palang marerebatan ka ng masasakit na salita, bakit ka nagsabi sa mga live stream ng ganun? Diba? Isang halimbawa na yun. Dapat kung kaya mo palang batikusin ng ibang tao, dapat tanggapin mo rin. Kung wala kang, kung garapalang ka magsalita, dapat tanggapin mo rin yung mga maggarapalang salita ng ibang tao. Diba? Kung ayaw mong mapaul ng mga salita, dapat tumanggap ka rin ng mga paul na salita. Below the belt versus below the belt. Diba? So, yun. Huwag na nating tapusin yung video ni Makagago. Sobrang haba. So, humahaba na rin ang aking commentary. At yun na nga, gaya nga ng sinabi ko, speculations lang naman yung sinabi ko about dun sa abogado ni Makagago na may posibilidad na ang abogado ni Makagago ay si Spud Genius. Kasi nga, nasabi ni Colaong, di ba? Na base sa kanyang mga bubwit daw sa mga pag-iimbestiga ng bubwit ni Norman ay yung Spud Genius na matagal niyang hinahanap ay isa palang abogado. So, sinabi rin naman at the same time ni Makagago na yung yung abogado niya na surprise niya ay isang abogadong kinatatakutan niya at matagal na niyang kilala. So, sino ba yun? Hindi natin alam kung si Spud Genius talaga yun o maaaring may iba pang tao na naagrabyado ni Colaong that time. So magandang revelasyon to at kaabang-abang kung sino man itong abogado ni Makagago. Hoping na baka tumama rin ang speculations ko na si Spud Genius talaga yan. Maaaring hindi rin. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.